Hello mga bossing, day 4, update natin sa ating harvest. Ito yung SRE natin na 40 amps. Meron siyang dalawang 3 na 550 watts na ka-series. So yan yung current ngayon. Sa 40 amps 30 amps ang harvest natin. Time check pala 12:25 PM. At ito naman yung ating pinaka yummy na Elejoy 600 watts. 18 point something amps ang current niya. Yung battery pala natin malapit na itong ma-full at 27.6 na, kasi aakyat yan 28.8 full na yan. Dalawa kasi yung sabay-sabay na nagcha-charge sa battery natin mga boss, dalawang MPPT ACC. So ito yung battery natin, yan battery natin ako lang nag-set up nyan. 16 pieces yan na 105 Ah EV. So ginawa natin 8S2P. Tapos ito ngayon dalawang gumagana ng MPPT ACC, sabay-sabay silang nagcha-charge dyan sa battery na yan. Ang ano pala niyan, ang watt hour pala ng battery natin is total 5,376 watt hour. Kasi 210 AH tapos 24 volts 8S2P. So yan, malakas ang charging natin, kaya mabilis siya ma-full. At saka kung ganitong laging mainit or tutok yung araw, walang ulan, hindi cloudy, nakaka-full talaga tayo sa araw-araw. Tapos 24 hours talaga gumagana yung system natin gamit ang ating setup na to. So dalawang 3 na 550 watts na ka-series papunta dito sa SRE 40 amps. Tapos ito balik consider na natin na apat na Buska 160 watts na ka-series papunta dito, kaya ang pinopromote ko talaga ito talaga Buska, para doon sa mga nag-uumpisa pa lang. Tapos walang mapagkunan ng isang malaking panel na like 3 na 550 watts, pwede kayo mag-umpisa sa Buska 160 watts. Although medyo mapapamahal kayo, parang times 2 siya, kasi ako nag-umpisa talaga ako sa isang Buska 160 watts lang. Tapos ginawa kong from 1 naging 3, kasi umorder ako ulit ng additional 2, so 3. So umorder ako ng additional na papunta dito sana itong step up natin na 200 watts. Nag-order ako nito ng Buska to 40 watts. Kaya lang ngayon inisip kong pagpahingahin muna to, at saka yung 240 watts kinumbine ko na dito sa tatlong 160 watts na nakaseries. So parang nangyari 4 na solar panel na Buska ang nakaseries dito, tatlong 160 watts at isang 240 watts. So okay lang na iba yung 240 watts sa tatlo, kasi medyo same lang naman sila ng specs, VOC, VMP, IMP. So medyo na-sacrifice yung kasi 160 watts lang ang magiging 160 watts lang yung 240 watts, pero okay lang. Tinignan ko lang talaga kung kaya ba nito ng 4. Kaya naman, kasi ito PV voltage na is 59 volts 59 volts sa 4 na Buska. At saka kaya niya kasi up to ang PB input ng Elejoy 600 watts version 2 na to is PB input, kaya niya i-handle 17 volts to 84 volts. So since yung 4 na nakaseries ito is nasa 60 lang sa ngayon, kaya niya. Based sa observation ko, hanggang 71, 72 yung inaabot ng 4 na Buska na nakaseries dito. Ganitong malakas or mainit talaga tutok ang araw, medyo bumababa yung voltage, nasa 60 59, 58, pero lumalaki yung current. Maximum current naman na napansin or na-observe ko dito is 21. Nung dating 3 pa lang yung nakalagay dito, yung tatlong 160 watts, hanggang lang 16, 17 yung na-observe ko or napansin ko, na-check ko. Pero ngayon umaabot na siya ng 21 ang nakita ko, inabot niya. So goods na goods, kayang kaya. So mga boss, sa mga merong dyan gusto mag set up ng solar panel, solar setup,
kailangan nyo ng ito, ganitong MPPT SEC. Kung wala kayong access sa 550 watts pataas na solar panel, pwedeng 160 watts na buska, ilagay ko dyan sa baba, o kung anong post, kung saan post ko to nilagay, itong video na to, kung saan ko nabili yung sa akin yung 160 watts na naka-sale. Check nyo lang yung post ko na to. Tapos ito talaga yung cream of the crop, yung napakagaling natin na toroidal inverter. 3000 watts to toroidal inverter ng 1 solar. Sobrang ganda, sobrang madaling i-set up, sobrang user friendly kasi nababasa mo, pag pindot mo dyan nakikita mo dyan English. Hindi siya kumpara dun sa iba na hindi siya, may mga codes, kailangan mo pang tumingin ng manual, pero ito marunong ka lang magbasa, naiintindihan mo lang yung binabasa mo, masiset up mo na to. So yan ang kagandahan ng 1 solar. Hindi ko masyadong nire-recommend yung mga 1 kilowatt na 1 solar kasi based on my research, maraming maraming medyo may mga nasisira ganon, pero itong 3 kilowatts wala pa akong nakitang ganon. Kasi ito 3 kilowatts na handle niya, kasi yung pag 1 kilowatt ang gamit mo, nagluto ka lang sa rice cooker, nadagdagan mo lang ng freezer ganon, so nag-i-exceed na siya ng 1 kilowatt, so medyo may tendency na masira talaga ito. Sa setup natin dito sa bahay ngayon, medyo hindi naman tayo maabot doon sa 3 kilowatt. Nasa lang siya, maximum 2 kilowatt, 2.4 kilowatt ganoon. So hindi siya nag-i-exceed sa 3 kilowatt. Ang nakakasira kasi sa mga inverter is yung pag mag-exceed ka lagi na continuous na pangmatagalan, kasi mainit yun, umiinit yun. Pero yun, since ito rated niya is 3 kilowatt, hindi natin masyadong na-achieve or nare-reach yung 3 kilowatt na yun, kaya smooth lang yung takbo nito, hindi siya nag-iinit to. Sobrang niyan, kahit magluto ka pa sa rice cooker na 1000 watts, tapos may stove pa tayo na yung infrared stove na 1000 watts din, ganun. Kahit sabay pa yon, may freezer pa tayo, may TV pa tayo, may mga ilaw pa tayo, may mga electric fan pa tayo, walang kaba kasi kaya niyang i-handle. So yan mga boss, lagay ko dyan sa baba kung saan ko ito nabili, lalo na ito yan. So mga bossing, have a great day, God bless everyone. Yan 17 point ang lakas. God bless everyone. Ingat palagi.